Morning everyone. Magandang umaga po sa inyong lahat. So, let's have a real talk this morning. So, kumusta ka na ba? Ano ba ang situation mo today? Ano ba ang battle mo today? May it be sa emotion, sa relationship, ano pa ba? Sa career, ano pa ba? Madami tayong battles in life. And ang pinaka masaklap talaga dito na battlefield mo, makonsider mo na battlefield mo is yung mind talaga. So, we are always at war in every day of our life because every day is a process. Every day is we are in this journey. Life is a journey. Yun talaga yung uh, meron tayong understanding na life is a journey. Every day we walk. In our journey, in our walk, and may masasagasaan talaga tayong mga unlikable circumstances, challenges, problems, trials. Meron talaga yan. But it's really up to us on how to handle well yung mga situations na yan. So, every day is really a battle, no? But the question here is how are you going to handle yung mga ganyang situation sa buhay? Like, ako, ang dami kong mga challenges sa life. So, thank you Lord sa mga challenges. Andyan yung mga testings ng life. Andyan yung mga grabing mga circumstances na mga unlikable circumstances na nangyayari sa buhay ko. And ako, to be honest, no, I just realized na because na until today pala, meron akong something na hindi ko natanggal or hindi ko nagawa. Akala ko nagawa ko na. Nagawa ko lang siya sa ibang tao. But in this certain person, hindi ko pala talaga ito nagawa. Na akala ko okay lang. Na talaga sinasabi ko na forgive ko na pero hindi pa pala. So part yan ng situation ng life, part yan ng aking journey kay Lord. So, sabi ko, paano ko ba i-handle talaga ito? Nahirapan ako. And etong lately na lang, 2022, September, grabe yung manifestation ng aking anger. It really affects my life, affects my emotion, my mental. Parang nahihirapan ako na to fight for this itong situation na ito. So palagay ko, I believe na dito ako dinideal ni Lord na hindi pala okay yung akala ko okay na ako talaga. 2010, sinurrender ko ang buhay ko kay Lord. So, akala ko talaga okay na ako, save na ako. Tapos, alam ko sa sarili ko, nagsiserve naman ako kay Lord. I'm helping people. No? I'm encouraging people. Akala ko talaga okay na ako kay Lord. Eh, dumating yung point na, wait, parang pinapakita ni Lord sa akin na, oops, may something wrong. Ito dapat ang gawin mo. May mga sinasabi si Lord sa akin, may nililay down si Lord sa akin na, wala pa ito, kulang pa ito, dapat gawin mo to, gawan mo ng action ito. Pero sabi ko, Lord, parang nahirapan ako. Lord. Grabe, no? Grabe yung pag-connect ng heart and ito. Parang lumalaban din ito. So parang sinasabi nito na sige, i-forgive mo na, parang ganyan. Mahalin mo yung tao na yan. Pero lumalaban din itong puso ko. Sabi, hindi, nasasaktan ako ngayon ganyan. So, fighting for this challenge. But you know what, no?
I'm just so blessed na na because of a certain seminar na nakapag-attend ako. Naka-attend ako nung seminar namin ng The World Needs a Father. And during the sessions, may question ako. Kasi on that seminar, kasi napapag-usapan dyan about relationship, about parenting, about reasons why ganito ang behavior or character ng isang tao, especially yung anak mo, bakit ganito ang upbringing niya, mga ganyan. And na-advance yung aking question. Kasi, syempre, sinabi kong ganito, ang reason ko na nahirapan ako to face this person and then mahalin and forgive. So, andito yun, may grabing galit ako sa loob. Paano ako magsimula? Or saan ako magsisimula? Ganyan ang question ko. So, ang sagot sa akin, later, meron tayong topic about wounds, mga sugat. And then then on that session, masasagot yung question. So nakinig ako, excited na ako. So dumating ngayon yung session na yan. So I don't have to wait and give me the answers. The way that the moment shinare na about reasons and mga ganun. Lahat ng questions ko na nasagot. And para sa akin, ang sagot doon, sa akin magsisimula. Paano mo harapin and paano mo simulan. So, yun, no? It really helps me na because of that seminar and because of that sessions, grabe ang ginawa ni Lord sa buhay ko. For how many years, yun yung dala-dala ko. Na kaya pala ganito yung minsan ang mga actions ko, minsan ang tone ko, minsan ang alam mo yung ano ba yung, paano ba sabihin yun, parang, paano ko minsan harapin si Joel, yung aking hubby. Kasi bumabalik yung mga before. And eto nga, so minsan nabiblame ko yung kanyang anak. So, grabe yung galit, no? And you know what? Because of that session, nabibless ako. Kasi, after that session, nagkaroon ng prayer time. And during the prayer time, parang nararamdaman ko talaga, no? Alam mo yung parang tinanggal muna ni Lord yung aking heart at hinugasan niya. Sa kanya binalik. Because, you know what? After the prayer time, so break session na ganyan, ibang feeling, may naramdaman akong grabing peace sa loob. Siyempre, sa loob, hindi dito sa labas. No. Grabe talaga yung hindi ko siya matugma kung ano yung exact talaga na feeling, pero may something talaga na binago si Lord sa aking isipan at sa aking puso na nakakaramdam ako kasi after nung session lahat natapos yung seminar na yan. Sinabihan ako ng husband ko, sabi niya, ngayong Sunday magsisimba si okay. Kasama yung kanyang partner, kasama yung anak niya. Dati ang reaction ko niyan parang okay lang, pero alam ko hindi okay yung aking reaction. So alam ko nasasaktan ko si Joel. But yung time na sinabihan ako ni Joel na mag-a-attend siya ng service namin ng Sunday, nakaramdam ako ng excitement. Excited ako na makita siya. Excited ako na iparamdam sa kanya ang pagmamahal ng isang nanay. Excited ako na totally I am set free from this anger, from the anger. Na maka-forgive ako. Totally total surrender talaga. And
amazing lang talaga, no, na after no Sunday, nagsabay kami, sabi ko sa husband ko na, let's bring them out na, for a lunch. And dun sa lunch, at least, hindi naman siya ganun drama naman talaga yung aming lunch date. Ano lang talaga, and then nag-share lang ako ng something. And, ang sarap sa pakiramdam na maipakita ko at maiparamdam ko sa kanya ang pagmamahal ng isang nanay na hindi ko na siya tinitingnan na anak siya ni Joel sa iba. Pero nakakaramdam na ako na anak ko siya. Anak ko siya. No, yun yung masarap sa pakiramdam na God is really the source of peace and love and joy. Kasi itong tatlo na to, yun yung punong-puno ako. But hindi ko sinasabi na everyday ng life ko okay ako, hindi. Ngayon nga lang, may ang battlefield ko at war, no? Kasi ang kalabang ko na naman dito, yung sarili ko na naman. Tinitingnan ko na naman ang situation ko, ano ang situation ko today, ganyan. Tinitingnan ko siya always. Kasi, di ba, lahat ng mga anak ko, may mga asawa na. So, may mga kanya-kanyang bahay na. So, during the day, parang alam mo yung parang ikaw lang mag-isa, wala kang kausap. And, kung darating man ang si Habi, gabi na, late na minsan, kasi malayo pa yung pinanggagalingan, malayo yung trabaho. Magta-travel pa from work. Inaabutan ng traffic. So, parang, para sa akin, parang konting oras na lang yung aming magkasama kami. So, during the day, ikaw lang talaga, wala kang kausap, ganyan. So, andun yung battle ko, no? Minsan, may mga biglang pumapasok sa isipan mo, but it's not about that. It's about something on how are you going, or how am I going to handle every situation sa buhay ko, or in every day of my life. Kasi pag talagang wala ka kay Lord, yun, mabuburo ka. Pag wala si Lord, wala kang nare-receive from the Lord, ayun talaga, magsi-self-pity ka. Lalo na kung alam ng enemy, ito yung weakness mo, weakness ko, emotion ko. Doon ako nagdidwell ngayon sa emotion ko. Bigla na lang iiyak, wala namang reason. At everything is something like parang kaya talaga i-handle. Kaya, after nung nangyaring ito, yes, so masasabi ko, I am now okay. I am now at peace. Nawala na yung anger, nawala na yung nawala na yung jealousy, nawala na yung parang insecurities, mga ganyan. Nawala siya. Change ni Lord. Binigyan ako ni Lord ng peace. Binigyan ako ni Lord ng joy. And binigyan ako ni Lord ng love. Na kasi 'di ba sa Bible, sabi ni Lord, love your enemy as you love yourself. And sabi pa is the greatest of all is love. Sabi tapos pag hindi mo na apply yung sa word ni Lord, you are not really obeying God. So hindi pala mahirap talaga i-obey si Lord. Easy. If you want to be set free from anger, then if you receive the word of God, apply it. Put actions in everything na na-receive mo kay Lord. So, after no I decided to put application on the things na mga na-receive ko during that seminar. And it really helps me a lot. I really don't care kung ano na naman ang gagawin ng enemy sa buhay ko. I really don't care. What I care now is my relationship with God. That I will always be, alam mo yun, parang right, I am giving please to God. I am okay ako sa eyes ni Lord. Every day, no, alam natin lahat yan. Every day is a challenge. There is always challenges in life. Every day may mga
testings and trials tayong pagdadaanan. Because life is a journey. And as you go on with the journey of life, and as you walking on it, nasa tabi-tabi lang yan ng kalsada. Nasasagasaan mo yan. But always be reminded that in every trials, kasama natin si Lord. That's why, wag mong solohin. Kung may pinagdadaanan ka, go with your mentor or sino yung talagang pinagkakatiwalaan mo na alam mo kaya mo i-unload. Go with that person. Kasi si Lord talaga, meron yan siyang something na piniprepare na tao for you para matulungan ka, no, to wag mo suluhin, bawal. Sa akin bawal. Ako there are times pag talagang kahit sa husband ko ako merong issue, pero siya pa din yung syempre kami lang dalawa. So sinasabihan ko siya na, can you give me a little time? Ilalabas ko lang para masettle siya. Ayoko to bitbitin ng matagal or mahabang panahon, because life is short. Let's not waste seconds, minute, hours, months, years na dala-dala natin yung mga challenges ng life. Kasi let's go into another level. May level 1, level 2, level 3 ang bawat challenges ng life. But always, in every battles, in every challenges, in every circumstances na meron ang bawat isa sa atin, always be reminded that God will always be faithful in us. He will always be there for us. He will not leave us nor forsake us, but He will always there to lift us up, to carry us. God is our battles is His battle. Yun ang dapat meron tayo. So, in times of troubles, in times of need, personally, emotionally, mentally, wala tayong ibang kakausapin kung hindi si Lord. And God will give us somebody, a mentor, a life coach, or a life something na talagang nakakatulong sa atin. He will send us a person, somebody to help us para mag-grow na tayo in every department sa buhay natin. So, that's yun yung aking isi-share lang sa inyo. This is all about real talk. Kaya, pag ito nalampasan, kagaya ng nangyari sa akin, na nalampasan ko siya lahat, pwede din po ito sa inyo. If you are struggling in anger, in forgiveness, forgiving somebody, kung dyan ang struggles ninyo, all you need to have is God. Go directly to God, talk to God, ask for His help and His words. Because the Word of God is so powerful, it helps you to grow in understanding, because God will always give you wisdom. God bless everyone and good morning.